Paulo TV. Halos hindi ko na makilala ang babaeng nakatitig ng diretsyo sa akin sa harap ng full-length mirror. Marahil siya ay isang supermodel, isang artista, isang queen, o marahil ang susunod na Miss Universe. Nang lapitan ko siya, gumalaw din siya. At nang ako ay gumawa ng isang biglaang magandang pag-turn, ginawa niya ang parehong, at sa wakas ay pinahintulutan ko ang kahangahangang pagbabago na bumaon sa aking ulo. Ako ito, hindi na ang parehong hamak na babae. Ako na ngayon si Beatrix Gonzalez, ang daughter ng pinakama-impluwensyang lalaki sa Cordova, sister ng pinaka-hottest bachelor sa bayan, at apo ng babaeng minsan ay binigyan ng titulong pinakamagandang babae sa kanyang kapanahunan. Sa mga mata na nagniningas sa apoy, halos lampasan ang kumikinang na hiyas mula sa tiyara na buong pagmamalaking nakapatong sa aking ulo, na isinuot ng aking lola noong araw na siya ay ipinakilala sa lipunan. Patuloy akong nakatingin sa aking refleksyon, na may malawak na hindi makapaniwalang mga mata. Nagboluntaryo si Madam Stella na gawin ang aking makeover, at dapat kong sabihin na ginawa niya ang isang kahangahangang trabaho. Ang mahabang gown ay dumikit sa aking curves na parang pangalawang balat. Ang maputlang orange na kulay ay gumawa ng isang nakagugulat na kaibahan laban sa aking maputlang kutis. Ang off-shoulder cut ay nagpa-enhance sa fine collarbone ko, gaya ng sabi ni Madam Stella. The gown looked so perfect and I commend Stella for another yet masterpiece. Bagamat medyo mababa ang neckline kaya nababatid sa akin ang pagpapakita ng kaunting balat, sa tingin ko ay kakayanin ko ang gown sa paraang dapat itong hawakan ng may lubos na pangangalaga at pagkapino. Sinong mag-aakalang pagkatapos kong tingnan ang aking queenly appearance ay nanginginig ako sa takot at pangamba. Hinihiling ko lang na sana kapag bumaba na ako ng hagdan ay hindi ako magpapakatanga sa pagkahulog ko. Sobrang nakakahiya iyon lalo na sa harap ng napakaraming tao at kumikinang na mga kamera. Beatrix, it's almost time. Hingal na hingal si Madam Stella mula sa pinto na biglang bumukas. Sumilip siya sa loob ng kwarto ko, and after seeing I didn't move an inch she went her way towards my direction. Umalangaw-ngaw sa loob ng silid ang tunog ng paghampas ng heels niya sa ceramic floor. Bumuntong hininga ako at lumingon sa kanya. Napakaganda niyang tingnan sa kanyang scarlet halter top. Gumagalaw at kumikinang ang mga sequin sa kanyang gown sa bawat banayad na hakbang. She looked so gorgeous and breathtaking at the same time and I wished, at the moment I have the same confidence she possessed. Ang hudyat na hinihintay ko ay hindi nakatulong upang mapabuti ang aking kalooban, ramdam ko ang aking mga binti na nanginginig sa pagkabalisa. Lalong lumakas ang tambol ng puso ko nang huminto si Stella sa harapan ko, hinihimok akong bumaba dahil naghihintay na ang lahat sa ibaba. Kamusta si Faith? Nagtanong ako, sabay tingin sa kanya nang nag-aalala. Hindi ko siya nakikita ng isang oras at natatakot ako na baka magtampo siya, kapag hindi niya ako nakita. Pinapasaya siya ng mga kapatid mo. Huwag kang mag-alala, sabi ni Stella, inilagay ang isang malambot na nakakaaliw na kamay sa aking balikat. Para bang naramdaman ng takot sa akin, hinawakan niya ang magkabilang balikat ko at dinama ang aking tingin sa kanyang malalim na pagkakaupo na mga mata. Huwag mo nang alalahanin siya, Bea. Sa unang pagkakataon, tinawag niya ako sa isang palayaw na gustong tawagan ng isang ina na anak na babae. Natatakot ako. I blurted out the truth, letting her see the emotions I dare not conceal. Natatakot sa ano, Bea? Itinaas ni Stella ang aking baba gamit ang kanyang mahahabang pinungdaliri na pininturahan ng scarlet. Ang kanyang mga charcoal na mata ay sumilip mula sa hindi pangkaraniwang mga pilik mata. Natatakot na hindi matanggap sa mundong ito. Natatakot na tratuhin ng iba. Takot sa maraming bagay, napakaraming dapat pangalanan. Sumagot ako ng buong katapatan. Wala kang dahilan para matakot, Bea. Anak ka ni Alexander Gonzalez. Duda ako kung may hindi tatanggap sa iyo. Ang kapangyarihan ang kumokontrol sa lahat, at bilang magiging heiress, mayroon kang sapat na kapangyarihan. Maging ang mga lobo ay yuyuko sa iyo, Bea. Dinala niya ako sa pinto, nakapatong ang mga palad niya sa likod ko. Kahit papaano ay nakatulong ang malumanay na kilos na maibsan ang aking pagkabalisa. Narinig ko ang pagsara ng pinto sa likod namin. Humarap sa akin si Madam Stella sa huling pagkakataon na parang sinusuri ang mga katangian ko. Itaas ang baba mo at ngumiti. Walang alinlangan, lilito ang iyong kagandahan sa karamihan. Huminga ako ng malalim. Napaka-encourage ni Madam Stella at ang totoo, malaki ang naitulong niya para mabawasan ang takot at pagkabalisa ko. I feel much better now. Salamat, bulong ko. Naghanda na si Madam Stella na umalis, pero bigla siyang napatigil na parang may naalala na importante. Pagkatapos na i-announce ang pangalan mo ay tumayo ka na lang sa taas ng hagdan, and turn around once. Magbabago ang kulay ng gown mo.
Pagkasabi ng mga salita ay nagmamadali siyang bumaba ng hagdan at nagtataka ako kung paano siya nakagalaw ng mabilis gamit ang kanyang sapatos na may mataas na heels. Sa ikalabing pagkakataon, huminga ako ng malalim. Summoning all the courage I could take to move my feet nang marinig kong tinatawag ang pangalan ko. Ang unang sumalubong sa aking paningin ay ang engrandeng bulwagan na pinalamutian ng elegante. Ang mga naglalakihang chandelier ay nakakalat sa paligid ng kisame na nagbibigay sa silid ng isang eleganteng ambience. Bumilis ang tibok ng puso ko sa loob ng dibdib ko. Napaka-wild na iniisip ko kung hindi naririnig ng kwarto ang pintig ng puso ko. Pagdating ko sa gilid ng hagdan, sinalubong ko ng tingin ang dagat ng mga taong naghihintay sa pagbaba ko. Napakaraming bisita ang naghihintay sa hagdan, higit pa ito sa inaakala ko. Halos bawiin ko na ang mga hakbang ng paatras ang lahat ng mata sa direksyon ko. Holy moly! Bumuntong hininga ako, pinipigilan ang pagnanasang tumakas mula sa paningin. Bago magdilim ang mga ilaw, nasulyapan ko si Faith Viena sa ibaba ng hagdan. Isang biglaang pag-akyat ng enerhiya ang dumaloy sa aking gulugod na nagbigay sa akin ng lakas ng loob na sumulong. Nang huminto ang spotlight sa tuktok ng hagdan, kung saan ako eksaktong nakatayo, bumagsak ang mga tao sa isang natigilang katahimikan. Tinaas ko ang baba ko, and gracefully turn around. Sa kabilang banda, si Gabriel. Itinulak ko ang pinto sa Grand Hall at tahimik na pumasok sa loob. Walang nakapansin na pumasok ako sa kwarto. Nagkukumpulan ang mga tao malapit sa hagdanan sa nakatulala na katahimikan na naghihintay sa pagbaba ng babaeng nasa taas ng stage. Walang nakapansin na nakasuot ako ng oversized na t-shirt na mabait na ibinigay ni Alexander Gonzalez sa akin pagkatapos ng hindi magandang insidente ng pagnanakaw ng aking sasakyan kung saan nasa loob ang suitcase ko. Walang nakapansin na naka-jeans ako sa aking pangibaba ng isang informal na get-up sa isang formal ball tulad nito. I was totally out of place sa kuyog ng mga formal suit at tuxedo sa loob ng kwarto. Nanatiling nakadikit sa itaas ng hagdan ang nalilitong tingin ng mga tao, nakatingin sa babae na hindi ko napinansin. Isa lang ang bumabagabag sa aking isipan, ito ay ang magpakasawa sa isang baso ng alak, o gagawin ng brandy, bago ako bumalik sa maliit na cottage na aking tutuluyan sa ngayon hanggang sa matapos ang aking kontrata kay Alexander. May dumaan na waiter, ang swerte ko lang, akala ko may bitbit siyang baso ng alak sa tray. Tinulungan ko ang sarili kong kumuha ng baso at humigop ng mabilis. Hindi ko pinansin ang biglaang kirot ng hangkag na kahungkagan sa biglaang pagpapaalala ng dati kong buhay. Ang Grand Hall ay perpekto na nagpapaalala sa akin ng karangyang binigay ko dahil sa pagmamataas. Hindi sa pinagsisisihan ko ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ladies and gentlemen, the future heiress of Gonzalez chain of business, Miss Beatrix Gonzalez. Naging dim ang mga ilaw, iisa lang ang ilaw sa kwarto, ang spotlight. Nakatutok ito ngayon sa babaeng nakasuot ng maputlang orange na gown na medyo simple lang ang itsura. Natagpuan ko ang sarili kong naglalakad malapit sa mga tao. Ang kuryosidad ay nanggagalaiti sa akin na parang Makati na kagat ng surot, na gustong tingnan ng malapitan. Ang babae sa tuktok ng hagdan ay gumawa ng graceful na pag-ikot, habang ang puso ko sa aking lalamunan ay pinapanood ko habang ang kanyang gown ay magically turned into the shade of pale orange into the beautiful hellfire, na gumawa ng isang nakagugulat na kaibahan sa kanyang makinis na balat ng alabastro. Ang laylayan ng kanyang gown ay kumikinang na may mga kulay silver na kwintas na tila ang mga bituin ay bumaba mula sa langit upang yumuko, at sumamba sa kanyang paanan. Ang gown na napansin niyang plain at simple noong una ay mahiwagang naging gown na may berda ng phoenix kung saan ang mga mamahaling gemstones ay kumikinang ng husto laban sa liwanag. Isang tiara na gawa sa pinakamagagandang gemstones ang nakapatong sa kanyang ulo, na nagpaganda sa malalambot na kulot na dumadaloy sa kanyang mga balikat ng may ningning. Bumilis ang tibok ng pulso ko, bumilis ang tibok ng puso ko, at natuyo ang lalamunan ko habang bumababa ang ulap sa Goddess of Beauty, na ngayoy dahan-dahang bumababa sa hagdan na may grace of a queen. Ang gown na may kulay ng beautiful hellfire ay kumapit sa kanyang perpektong proporsyon na mga curve. Sa bawat banayad na paggalaw, bumukas ang hiwa ng kanyang gown, tumambad ang walang kapintasan na mapuputing mga binti na nagpasilaw sa bawat lalaki sa loob ng silid. Nang tuluyan niyang iangat ang tingin niya sa direksyon ko, muntik na akong atakihin sa puso. Pagbaba ng hagdan ay walang iba kundi ang ex-wife ko, na akala ko ay patay na. Nagulat ako, magiging understatement pa ang salitang nagulat. Laking gulat ko na lampas sa imahinasyon. Ang kaganapan ay tila surreal na tinanggihan ko ito sa aking sarili noong una. Namiss ko lang si Monica kaya nai-imagine ko na siya ang magandang babae na bumababa sa hagdan. Malamang panaginip lang ang lahat ng ito. Maya-maya ay magigising akong mag-isa, napapaligiran ng madilim na cottage na tanging lampara lang ang nakabukas. Dumaan ang waiter at kumuha ako ng isa pang baso ng red wine sa tray. Nang mapagtantong nanginginig ang mga kamay ko, muntik ko nang may buhos ang blood red content sa harap ng puting t-shirt na suot ko.
Nilunok ko ang laman sa isang lagok, nasunog ang aking lalamunan, at habang bumababa ang kaaya-ayang sensasyon sa hukay ng aking tiyan, dahan-dahang lumuwag ang aking katawan. Inipon ko ang lahat ng lakas ng loob ko at itinaas ko ang aking tingin sa babae. Hindi, ang reyna na sa wakas ay nakarating sa paanan ng hagdan. Nakapalibot sa kanya ang isang dosenang sabik na lalaki na naghihintay na kunin ang kanyang atensyon, ngunit masyado siyang naabsorb sa kanyang mga iniisip kaya hindi niya sila pinansin. Natagpuan ko ang sarili kong naglalakad papunta sa madilim na bahagi ng Grand Hall kung saan matatagpuan ang bar counter. Ni minsan ay hindi ko siya tinapunan ng tingin, hanggang sa marating ko ang lugar, at umuko pa sa bar stool at pinagmamasdan ng may kahanga-hangang interes sa makinis na kaakit-akit na ritmo ng kanyang paggalaw. Ito ay dapat na isang pagkakamali, ito ay imposible sa kanya. Ang regal queen na dumaan sa siksikan ng mga tao sa dance floor ay hindi ko dating asawa. Siya si Beatrix Gonzalez, ang tagapagmana ng Gonzalez Chain of Business. Sinisisi ko ang aking sobrang aktibong imahinasyon mula sa kawalan ng tulog. Ni-refill ng bartender ang baso ko. Sa matalas na interes, ang aking hindi matinag na mga mata ay patuloy na tumitingin sa kapansin-pansing kagandahan na nagpalaglag sa bawat panga sa sahig. Nanginginig ang mga daliri ko nang itinaas ko iyon sa bibig ko, at bigla siyang lumingon sa direksyon ko na parabang naramdaman niya ang namumungay kong mga mata. Naputol ang kalahati ng laman ng bibig ko, kaya nabahiran ang puting t-shirt na suot ko. Ngunit ang tela ay hindi na ang aking interes, sa impyerno kasama nito. Saglit na huminto ang puso ko at ang nakakahilo na katotohanan ay tumama ng malakas na parang isang matalim na kidlat na muntik na akong itulak sa aking kinauupuan. Si Monica Castillo, ang aking dating wife, at si Beatrix Gonzalez ay pareho. Ibinalik ko ang walang laman na baso ng mas malakas kaysa sa kinakailangan. Bago ko namalayan, iniwan ko na ang upuan ko at literal na bumagsak ang panga ko sa sahig. Ang nag-iisang babaeng tumayo sa tabi ko sa lahat ng mga taon na ito ay hindi na maabot ng isang bituin. Isang pader na kasing kapal at haba ng Great Wall of China ang naghihiwalay sa amin ngayon. Nagbaliktad ang mga mesa, ang babaeng minsang nagmahal sa akin ay naging brilyante ng unang tubig na nagpahanga sa mga tao sa kanyang likas na alindog. Ako ay naging walang iba kundi isang alaala lamang. I dare you not to fall in love with my daughter. Iyon ang eksaktong banta na ibinigay sa akin ni Alexander Gonzalez. Napagtanto kong may dahilan siya para balaan ako. Ngunit huli na ang lahat. I already found myself falling for his daughter all over again. Sobrang nakakainis at nakakalungkot na mabigo ang trabaho ko sa unang araw pa lang. At pagkatapos ay nakita ko ang kanyang mga labi na lumawak sa isang ngiti na nagpaliwanag sa buong silid ng hawakan ni Alexander Gonzalez ang kanyang kamay. I died inside seeing how happy she was. It was something na matagal ko nang hindi pinaparamdam sa kanya. Ang tanging nasa isip ko habang tinitingnan ko siya ay kung paano ko siya nagawang mali sa nakaraan, kung paano ko nadurog ang puso niya at kung paano ko siya pinahirapan. Hindi ko na maibabalik ang sakit na naidulot ko sa kanya. Ang kakilakilabot na pagkakamaling nagawa ko noon ay posibleng makalimutan, ngunit hinding-hindi mapapatawad. Humiwalay ang mga tao, nagbigay daan sa 8-dashing men na dahan-dahang humarap sa direksyon niya. Good-looking, tall, attractive, well-toned body. Sinusubukan kong hanapin ang ilang di kasakdalan, labis sa aking kalungkutan, wala akong nakita. I found myself irritated seeing they cover my view. Biglang bumagsak ang silid sa isang kapansin-pansing katahimikan. Maging ang mga lalaking nakahover kay Beatrix Gonzalez ay mapagpakumbabang tumabi para bigyang daan ang 8 lalaki. Sinakop ng kanilang presensya ang silid. Isang babaeng nasa edad 50, hindi siya sigurado sa edad nito ang lumabas sa dagat ng mga bisita. Nakasuot siya ng A-line gown na natural na kagandahan at kakisigan. Mayroong ilang mga guhit ng silver sa kanyang dating itim na buhok na ginawa sa isang maayos na tapos na chignon. Isang tiara na gawa sa mga diamante ang kumikinang sa kanyang ulo, na nagpaganda sa kanyang hitsura para sa kaganapan ngayong gabi. Nang mapalingon sa direksyon ko ang babae ay napabuntong hininga ako. Beatrix Gonzalez, and so it was her name now, was a spitting image of the woman beside her. One would assume na siya ang kanyang ina, o higit pa na tumpak na siya ang kanyang lola. Binigyan siya ng masuyong halik ng 8 lalaki sa pisngi, at pinagmamasdan ko na may halong inis habang nakayakap siya sa kanila ng may galak, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pagkagiliw, halos lampasan ang ningning ng chandelier. I wonder who the lucky man who captured her heart. I wonder kung sino ang boyfriend niya sa 8 lalaki na nakapalibot sa kanya. Boyfriend niya. Nakaramdam ako ng saksak ng inis habang pinagmamasdan ang mga lalaki na dumagsa sa kanyang tabi. Kaya ito ay selos, naisip ko na may pagkagulat. Ito ang pinaka-unpleasant sensation. Para bang nasagot ang tanong ko, huling lumapit sa kanya ang pinakamatangkad na lalaki na halos kasing tangkad ko. Malawak ang balikat niya at taglay niya itong natural na authoritative aura na dala niya.
May sinabi siya sa tenga niya na nagpapula sa pisngi niya at pumulupot ang mga labi niya sa matamis na tahimik na ngiti na muling nanakaw sa puso ko. When she whispered something to his ears, I witnessed him smile with tenderness softening sa kanyang aristocratic features. Ang kanyang malalaking magagandang phoenix na mga mata ay kumikinang sa pagmamahal habang dinadala siya nito sa dance floor. Narinig ko ang pagbagsak ng puso ko sa puting ceramic na sahig, at pagkabasag ng maliliit na piraso nang ipinulupot niya ang kanyang matipunong mga braso sa makitid na balakang ni Beatrix. Akala ko ay hindi na makayanan ang paningin na pinagmamasdan siya ng sobrang lapit sa kanya, ngunit nang dumausdes ang malalambot niyang daliri sa kanyang leeg, naramdaman kong namatay ang kalahati ko. Para bang pinaglalaroan ng tadhana ang aking damdamin, ang kantang Happier ni Ed Sheeran ay tumugtog sa background, at ang aking kalooban ay bumagsak sa sahig ng karagatan. Masakit na durog ang puso ko na pira-pirasong parang isang 10-wheeler truck ang gumulong sa ibabaw. Masakit lang ang makitang kasayaw niya ang lalaki knowing he was not just a stranger, but her lover. Ang huling pag-iisip ay naubos ang natitirang lakas sa akin. Hindi ako umiwas ng tingin sa kabila ng haka-haka na kutsilyong tumutusok sa puso ko. I think you needed this, sir. Itinulak ng bartender ang bote ng alak sa mga kamay ko na hindi ko namalayang nakahawak na pala sa bar counter. Napakunot ang noo ko sa pagkaputol, lumalim ang iritasyon ko sa kawalan ng wine glass. Heck, kailangan ko ito ng husto. Napaisip ako at ibinuhos ang alak sa bibig ko na para bang tubig ang iniinom ko, hindi alak. Kung nakikita ko lang ngayon ang dumudugo kong puso, sigurado akong kasing pula ng mantsa ng puting t-shirt na suot ko. The song just dug deeper. Ramdam ko ang sakit mula sa dulo ng aking mga daliri pababa sa bawat sulok ng aking katawan. Napangiti ako, it was a genuine smile pero kulang ang ningning, halos hindi rin umabot sa mata ko. As long as Beatrix was fine, magiging okay din ako. Basta masaya siya, gagawin ko ang lahat para maging masaya din siya. As long as nasa mabuting kamay siya, wala akong dapat ipag-alala. Anuman ang mga magagandang bagay na mayroon siya ngayon, karapat-dapat siya sa lahat. Siya ay isang mabuting tao na may magandang puso at kaluluwa. Sobra ang sakit na kumapit sa puso ko lalo na nang makita siyang lumapit at masuyong hinalikan ang babaeng mahal ko. Lumipat ako sa pinto habang nasa daliri ko ang kalahating laman na bote ng alak. Minsan mas nakakasira ang paghawak kaysa sa pagbitaw. Iyon ang napagtanto ko habang papalabas ako ng pinto. Sa huling pagkakataon, gagawin ko sa kanya ang pinakadakilang pabor na magagawa ko. Ang palayain ko siya. At dito na po, nagtatapos ang part 22 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.